Kamusta na kayong lahat? Welcome to Storytime with Tita. Ang babasahin natin ngayon ay Business Boy Minggoy. Kwento ni Ogie Rivera at guhit ni Liza Flores mula sa Adorno House Publications. Simulan na natin. Namimilog ang mga mata ni Minggoy habang nakasilip sa salaming dingding ng sports store. Gusto na niyang magkaroon ng bisikleta. Halos lahat kasi ng mga kaibigan niya ay may bisikleta na, maliban sa kanya. Anak, kasi simula pa lang ng tatay mo sa bago niyang trabaho. Ako naman, matumal pa ang order sa mga cake at cupcake ko. Kailangan muna nating magtipid-tipid, sabi ng nanay niya. Naisip tuloy ng 10 taong gulang na si Minggoy, kung hindi pa ako kayang ibili ni na mama at papa ng bisikleta, ako na lang ang bibili. Pero saan naman siya kukuha ng 3,000 pesos? Kailangan niyang mag-ipon ng pera. Nagsimulang tipirin ni Minggoy ang allowance niyang 20 pesos. Tuwing recess, sa halip na cheeseburger, simpleng hamburger na lang ang binibili niya para mas mura. Imbis na bumili ng soft drink, nagbabaon na lang siya ng tubig na maiinom. Tuwing uwian, imbis na mag-tricycle, ay naglalakad na lang siya pauwi sa bahay nila. Sa bahay, nagmasid sa paligid si Minggoy. Naghanap siya ng mga bagay na pwede niyang ipagbili para makadagdag sa ipon niya. Marami na palang mga bote at lumang dyaryong nakatambak lang sa likod ng bahay nila. Kinolekta niya ang mga ito at ibinenta sa manong na magbobote. Kinolekta rin niya ang mga sirang electric fan, butas na kaldero, pira-pirasong yero, gas-gas na DVD, kalawanging tubo, at iba pa. Nagbahay-bahay rin siya upang hingin ang iba pang mga scrap na bakal na pakalat-kalat at hindi na ginagamit ng mga kapitbahay. Ibinenta rin niya ang lahat ng ito sa junk shop para makadagdag sa ipon niya. Isang araw, may dumating na bagyo. Walang tigil ang pag-ulan. Kasabay pa ito ng high tide ng linggong iyon, kaya't bumaha ng halos hanggang baywang sa kalsada. Nang tumila na ang ulan, hindi pa rin makapaglaro sa labas ang mga bata dahil sa baha. Hindi pa rin bumabalik ang kuryente, kaya't hindi rin sila makapanood ng TV. Napansin ni Minggoy ang bagong lipat na mga Villamil. Nakadungaw lang ang 3 magkakapatid sa bintana at walang mapag-ibangan. Ano kaya kung ipaarkila ko sa kanila ang mga comics, libro at laruan ko sa murang halaga lang?
naisip ni Minggoy. Mula piso hanggang 5 piso ang napagkasunduan nilang arkila. Pero, paano naman nila ito makukuha? Gayong hanggang baywang nga ang baha sa kalsada. Kumuha ng lubid si Minggoy. Nagtali ng pabigat sa isang dulo at inihagis sa bintana ng mga Villamil. Pagkasabit sa bintana, inihagis naman nila ang kabilang dulo ng lubid kay Minggoy. Nagsabit si Minggoy ng maliliit na basket sa lubid at sa pamamagitan ng isang maliit na pulley na tulad ng ginagamit sa flag ceremony, naihatid niya ang basket na naglalaman ng hihiraming comics, libro at laruan sa mga Villamil. Sa basket na rin inilagay ang bayad nila. Maya-maya pa, nanghiram na rin ang iba pang mga bata. Nagsabit din si Minggoy ng lubid sa mga bintana nila. Naanimo mga banderitas sa pista. Nang sumapit ang tag-araw, binilang ni Minggoy ang mga naipon niya. 1,500 pesos. Kulang pa rin itong pambili niya ng bisikleta. Kaya't naisip ni Minggoy na magbenta ng ice candy. Papahiramin kita ng kaunting pondo, sabi ng nanay niya na tuwang-tuwa sa naisip na negosyo ng anak. Bumili si Minggoy ng mga pahabang plastic bag, buko, munggo, asukal, gatas at embudo. Tinimpla niya ang mga ito, isinalin sa plastic bag at inilagay sa freezer para maging ice buko. Gumawa pa ng espesyal na paskil si Minggoy sa labas ng bahay nila. Minggoy's Ice Buko. Agad na kumalat ang balita tungkol sa panindang ice candy ni Minggoy. Lahat ay gustong tumikim. Bentang-benta agad ito sa kanyang mga kalaro. Pagkalipas ng ilang buwan, binilang uli ni Minggoy ang lahat ng naipon niya kasama na ang kinita sa pagtitinda ng ice candy. 5,850! Sobra-sobra na pala ito. Binayaran niya iyong ipinautang sa kanya noon ng mama niya. Pero ang mas mahalaga, bumalik siya sa sports store. Sa wakas, nabili na niya ang matagal na niyang pangarap na bisikleta. At dito nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Business Boy Minggoy. May natutunan ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Sana ay nagustuhan niyo ito at mag-subscribe lamang sa aming channel para mas marami pa kaming maihatid na kwentong tulad nito sa inyo. At samahan niyo kaming muli sa susunod, dito lang sa Storytime with Tita. Bye!